Si Jesus ba ang tanging daan para makapunta sa langit? Madalas sabihin ng tao, mabait ako, laging nagsisimba, at sinisikap kong gumawa ng mabuti. Siguro ang mga masasamang tao lamang katulad ng mga mamamatay tao at mga nang-aabuso ng mga bata ang mapupunta sa impyerno. Ito ang karaniwang iniisip ng mga tao, pero hindi ito totoo. Si Satanas ang naglalagay ng ideyang ito sa isipan ng mga tao. Siya at ang mga sumusunod sa kanya ay mga kaaway ng Diyos, unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Laging nagkukunwari si Satanas na siya ay mabuti, ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 14, at kinokontrol niya ang isip ng taong hindi pa nananampalataya sa Diyos. Sinasabi ng ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4, ayaw nilang manampalataya sa magandang balita dahil binulag ang kanilang mga isipan ni Satanas, ang Diyos ng mundong ito. Pinulag niya sila upang hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Hindi totoo ang paniniwalang baliwala sa Diyos ang maliliit na kasalanan at ang impyerno ay para lang sa masasamang tao. Lahat ng kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos, maging gaano man ito kaliit. Lahat ay nagkasala at walang makapupunta sa langit dahil sa sarili niyang pagsisikap, Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Ang pagpunta sa langit ay hindi nakabatay kung mas marami ang nagawa mong mabuti kaysa sa masama. Hindi tayo makapupunta doon kung iyon ang ating pagbabatayan. Ayon sa Roma Kapitulo 11 versikulo 6, kung ang kanilang pagkapili ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa mabubuting gawa ng tao. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Wala tayong magagawa anuman para makarating sa langit, Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Makapapasok ka lamang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami, Mateo Kapitulo 7 versikulo 13. Kahit na ang karamihan ay namumuhay sa kasalanan at ang pagsampalataya sa Diyos ay hindi popular, hindi iyon palalampasan ng Diyos. Ayon sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 2, namuhay kayo ng ayon sa pag-uugali ng mundo. Nasa ilalim kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas na siyang naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Nilalang ng Diyos ang mundo na ganap at mabuti. Pagkatapos, nilikha niya sina Adan at Eva. Binigyan sila ng Diyos ng kaisipan at kalayaang pumili kung susundin nila ang Diyos o hindi. Ngunit tinukso sila ni Satanas upang suwayin ang utos ng Diyos at bunga nito ay ang kanilang pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit nahiwalay sila sa Diyos at naputol ang kanilang magandang relasyon sa Kanya. Ang Diyos ay banal at ganap, kaya kailangan niyang hatulan ang kasalanan. Dahil makasalanan tayo, hindi na tayo maaaring makabalik sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Kahit gumawa tayo ng gumawa ng mabuti, magkakasala pa rin tayo, kaya kailangan pa rin tayong hatulan. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay makapiling niyang muli sa langit. Sinasabi sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ipinanganak si Kristo upang ituro sa atin ang daan patungo sa langit at pagkatapos namatay siya sa krus upang hind na tayo hatulan ng kamatayan. Sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay mula sa mga patay, Roma Kapitulo 4 versikulo 25, patunay na nag-api na niya ang kamatayan. Siya ang naging tulay sa Diyos at sa tao para makabalik tayo sa Diyos at magkaroon tayo muli ng relasyon sa Kanya kung tayo ay sasampalataya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Heso Kristo na iyong sinugo, Juan Kapitulo 17 versikulo 3. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos, pero kahit na si Satanas ay naniniwala rin. Upang matanggap natin ang kaligtasan, kailangang lumapit tayo sa Diyos. Talikuran natin ang ating mga kasalanan, sundin natin siya, at ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya. Magtiwala tayo ng lubusan kay Jesus, sapagkat sinabi sa Roma Kapitulo 3 versikulo 22, pinawalang sala ng Diyos ang lahat na nananalig kay Hesukristo. Sa ganitong paraan lang tayo maliligtas, maging sino man tayo o anuman ang ating mga nagawa.
Sinasabi sa Biblia na walang ibang daan patungo sa langit maliban kay Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus ang tanging daan upang tayo ay maligtas, sapagkat siya lang ang nagbayad sa parusa para sa ating mga kasalanan, Roma Kapitulo 5 versikulo 8. Sinasabi rin sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang anumang relihiyon o lider ng relihiyon na makakabayad sa ating kasalanan maliban lamang kay Jesus na namatay sa krus. Sapagkat ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya.